Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Princess. Ito ay kwento ng kanyang kaibigan, si Rose. Ako nga pala si Rose, 17 taong gulang nang mabuntis ng nobyo kong si Fred. At syempre, bilang pinakainaasahan sa pamilya na mag-ahon sa kahirapan, labis na galit ang naramdaman ng mga magulang ko. Hindi nila tanggap yung pagbubuntis ko eh. Saka yung lalaki nakabuntis sa akin. Kaya naman tinakwil, pinalayas ako sa tahanan. Sa kabutihang palad, hindi naman ako pinabayaan ni Fred. Inalok niya pa nga akong sumama sa kanyang tiyahin eh, doon sa Murcia. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, pumayag na ako. Nagpaalam siya sa trabaho para magbakasyon ng 1 linggo. Pinuntahan namin yung bahay ng tiyahin niya. Pagdating sa lugar, namangha ako sa paligid. Liblib, malayo sa kabiasnan. Tapos yung bahay ng tiyahin ni Fred, may 2 kapitbahay lang. Yung susunod na bahay halos 1 kilometro yung layo. Pero gano'n naman talaga sa probinsya, 'di ba? Pagdating namin, sinalubong kami ng tiyahin ni Fred. Aba Fred, bakit napaaga ang uwi mo? Akala ko ba may trabaho ka pa? Sino tong kasama mo? Kasintahan mo? Magandang hapon po, Tia Lira. Si Rose po, kasintahan ko. Pwede po ba siya dito? Pinalayas po ng pamilya niya. Hindi po matanggap na nabuntis ko eh. Hindi nagsalita yung tiya niya kaya napayako ako kasi nakakaya. Pero ilang sandali pa, biglang natauan si Tia Lira. Nagsalita siya eh. Hindi ba yan hahanapin ng pamilya niya? Pero sige, iha, walang problema. Tumito ka, aalagaan ka namin. Nakainga ako ng maluwag matapos marinig yung sinabi niya. Si Fred naman napangiti din. Pumasok kaming 3 sa bahay upang makapagpahinga. Ang haba kasi ng biyahe. Kinabukasan, maaga akong nagising eh. Lumabas ng tahanan para lumanghap ng sariwang hangin. Habang pinagmamasdan ko yung paligid, napansin ko yung tahanan ng kapitbahay namin eh. Tipikal na bahay kubo. Sa harapan merong matandang babae na sa edad 60 pataas. Abala sa pagwawalis eh. Ang tagal kong nakatitig sa kanya, kaya ayun, napansin niya ako. Iha, bago ka rito ano? Kaano-ano mo si Lira? Kasintahan po ko ni Fred. Fred? Sinong Fred? Yung pamangkin po ni... Rose, halika nga dito. Bilisan mo. Nagulat ako dahil biglang nagsalita si Fred eh. Tapos yung tono pa ng boses niya, parang galit na. Nagpaalam ako dun sa matanda, pero napansin ko eh, nagbago yung reaksyon niya. Para bang nag-aalala. Pagdating sa tahanan, nilapitan ko si Fred. Tumulong sa paghahanda ng pagkain. Habang inihiwa ko yung mga sangkap para sa tinolang manok na lulutuin ni Tia Lira, hindi ko napigilan yung sarili na magtanong eh. Fred? Sino yung matandang babae na kapitbahay niyo? Kamag-anak niyo ba siya? Yung ba si Nanay Celia? Kinausap ka, di ba? Huwag mo nang papansinin yun eh. May sayad yun. Mamaya kung ano pang gawin sa'yo eh. Hindi na ako sumagot pagkatapos niya magsalita. Kasi napapansin ko kay Fred, parang naiirita talaga siya. Maya-maya umalis si Fred upang mag-igib ng tubig. Pagkatapos ko mahiwa yung mga sangkap, dinala ko sa kusina. Kaso lang pagpasok ko nakakabigla eh. Habang nakatalikod si Tia Lira, para bang inaamoy niya yung manok. Tia, nandito na po yung mga sangkap. Tapos ko na pong hiwain. Biglang tumigil si Tia Lira sa ginagawa niya. At ang nakakakilabot, dahan-dahan siyang humaharap sa akin eh. Pagngiti ni Tia, may bakas pa ng dugo sa bibig niya. Siyempre natigilan ako nun. Akala ko meron siyang sugat sa bibig eh. Salamat, Iha.
Ipaghahanda kita ng masarap na tinola